opening prayer. Ate Maze, the mic is yours po. Ayan, maraming salamat sa'yo. Sir Senpai. Ayun lang. Sorry, biglang may tumawag. Ayan, syempre, kailangan nating simulan ng ating program sa pagtawag sa ating Holy Spirit. Ngayon po, tumuo po ang lahat at pumikit upang damahin natin ang presensya ng ating Panginoon. Sorry, point this message. Boom! Bukan na! Baldo! Wait lang po. Ayan, hindi na mapagsimula, nag-a-mute. Ayan, ayan, sige po. Let's pray and feel the presence of our Lord. Father God in heaven, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob niyo po sa amin at binigyan niyo po kami, Panginoon, ng panibagong opportunity upang makapag-share ng salita niyo, Panginoon, at makapag-prayer meeting, Panginoon. Hawakan niyo po kami, Panginoon, lahat po ng mga tao na nandito, Panginoon, sa FPR na ito, sa mga papasok pa po, Panginoon. Hawakan niyo po sila at pangalagaan, Panginoon, upang ang salita niyo, Panginoon, ay patuloy na makapagpabago ng kanilang puso at isip, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kanilang paniniwala, Panginoon, na sa mga bagay-bagay na sa mga bagay-bagay, Panginoon, na alam naman po natin na kung ano yung katotohanan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hawakan niyo po. Panginoon, hawakan niyo po sila, Panginoon, at Panginoon, nawa po ay matapos at ang program na ito ng maayos at wala pong maging aberya, Panginoon. Kayo na lamang po ang humawak, Panginoon, sa mga taong nasa program, Panginoon. Gayon din po ang mga nakikinig, Panginoon, ang kanilang mga prayer, Panginoon. Gayon din po sa ating magiging preacher, Panginoon. Nawa po ay bigyan niyo po siya ng wisdom and knowledge, Panginoon, upang maitaliman niya, Panginoon, sa amin kung ano man po yung inireveal niyo sa kanya. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Ayun, amen and amen and amen. Ayun po sa mga nakaupo, no? Parespeto na lang po, no? Kung gusto ninyong marespeto din kayo. No? Please do self-mute po, no? Sa lahat na nakaupo, no? Ayan, Ate Kiye. Pa-share nga, Ate Kiye, kung dyan ka. Ayan, bago ko tawagin si Ate Kiye, no? Let's do attendance muna kung andito ba talaga ang lahat or baka AFK lang po tayo, no? Pag sinabi ko pong God is good po, mag-cheer up tayo, no? And then pag sinabi ko namang all the time, magdi-DG po tayo. God is good. And all the time. And all the time. God is good. Ayun. Praise God, no? At dito karamihan, no? Hindi ko na po papatagalin. Tinatawagan ko na po si Ate Kiye para sa ating praise and worship. At susundan naman siya ng ating preacher ngayong gabi na si Sir X. Ate Kiye, whenever you're ready, the mic is yours po. Ayan, so blessed evening sa lahat. So, sino ang blessed? Pa-cheer up nga sa lahat ng mga pinagpala ngayong gabi. Amen. Alam mo, ante, hindi pa tayo pinagpala. Isa pa, sino ang pinagpala ngayong gabi? Isa bang pa-cheer up? Ayan. So, amen. Sa mga nais na sumabay sa akin kumanta, malaya po tayo magbigay ng papuri sa ating Panginoon. So, ating pong awitin ang praise. Come on. Let every that praise the Lord. Praise the Lord. Let every God is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley. A praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting.
I praise when outnumbered, praise when surrounded. Praise is the water my enemies drowning. Come on! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause the praise is a weapon, it's more than a sound. The praise is the shout that brings Jericho's down. Come on, we sing! As Amen po. long as I'm Amen. breathing, Amen. I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Come on, let's continue to praise Him. Ooh. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 Oh, I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. Oh, how can I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Come on! Praise the Lord, oh my soul. Come on, let's continue to praise Him. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, so amen and amen. So patuloy po natin siya bigyan ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pamamagitan ng patuloy na pagbigay natin sa Kanya ng awitin. So sa susunod po nating aawitin, malaya po tayong magbigay ng papuri sa Kanya, malaya po tayong gamitin ito na upang magsilbing panalangin. Amen. Yes, Lord Jesus. In the darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came round, and there was mercy in your eyes, to fulfill the law and
but still a virgin came to earth. From a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Come on, let's sing. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit of three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Mr. Jesus, to reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Let's sing. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit of three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb has conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the soul of one who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Come on, let's sing. Praise the Father, oh, praise the Son, praise the Spirit, oh, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, oh, praise the Son, praise the Spirit, oh, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. And to God be all the glory po. Amen? Ako na, di ba? Amen! Rinig ba ako? Sorry, medyo maingay dito. Nasa church kasi ako, tapos kasama ko na rin yung mga young people. Kasi talagang ano to tawag doon, biglaan. Actually, pinindot ko lang yung boys room ni Senpai, tapos dito na ako napunta.
Tapos kailangan nila ng preacher. Nagkataong mag-aano din kaming mga young people dito sa amin. May devotion din kami, quick devotion. So ayan, pinagsama ko na. So may audience ako online, tapos may audience din ako dito. Amen? Yan, multitasking tayo dito. Sa mga nandyan pa, pa-subscribe na lang po sa channel ko. Sir X. Anyways, naniniwala ako na hindi accident ito. Lahat to plinano ng Panginoon. Although, parang aksidente na nangyaring napindot ko lang yung voice room ni Senpai. Pero naniniwala ako na dinala ko ng Panginoon dito para magdala sa inyo ng salita ng Panginoon. Dahil prayer meeting to, ayan, medyo mabilisang outlining lang din yung ginawa ko kanina. Talagang naghanap pa ako ng ballpen at notebook para dito. So, pero natalakay ko na to before. Kaya medyo fresh pa naman sa akin. So, sa mga may Bible dyan, so Genesis 22, verse 7 to 8. Tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Genesis 22, verse 7 to 8. Asan mga Bible nyo? Prince, asan Bible? Makishare ka kay Queenie. Tapos na. Tapos na ang praise and worship. Okay, nandyan na kayo? Genesis 22, verse 7 to 8. So, kung nandyan na kayo, babasahin ko, sundan nyo lang ng inyong mga paningin. Genesis chapter 22, verse 7, And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went, both of them, together. So, kung parehas tayo ng Bible, parehas tayo ng mababasa dyan. Pero kung mga medyo light yung words dyan, ibig sabihin, maaaring NKJV yan or NIV, gano'n. Anyways, ang tema po natin ngayon is God provides. Naniniwala ba kayo na nagpo-provide ang Panginoon? Amen? Kapag nananalangin tayo, sinasagot ba tayo ng Panginoon? Amen. O, dahil prayer meeting to, i-connect natin siya sa prayer. Pero syempre, alam natin na ang Panginoon ay nagpo-provide. Pero ang Panginoon, hindi lang siya basta-basta nagpo-provide na kapag hiniling mo, magpo-provide na ang Panginoon. Lord, sana po magka-house and lot ako. Diba? Pagkasabi mo ng pagka-house and lot, no? Bumagsak yung bahay sa'yo, no? Tegi. Patay. So, hindi ganon, tama? Walang ganon. Sana po magkakotse ako. Yes. Tapos bigla ka nasagasaan. Huwag mo akong inuunahan sa joke mo. Huwag mo akong inuunahan sa joke mo. Diba? Hindi ganon, hindi lang yan one night, isang snap lang, bibigay na ng Panginoon. Meron niyang mga proseso o may progress. At meron niyang tinitignan ang Panginoon. Sa isang tao, bago niya tugunin yung panalangin, may tinitignan muna yung Panginoon. Diba? Kaya minsan nagtatanong tayo, bakit kaya minsan yung prayer ko na ganto, hindi sinasagot ng Panginoon? Kasi baka may nakikita ang Panginoon na mali dyan sa puso mo. Paano ba naman ang prayer mo? Sana ma-crash back na ako. Di ba? Tapos magrereklamo ka pa kay Lord kapag hindi ka crash back. Ganon. Mali. Humihiling ka ng isang panalangin na ikaw mismo alam mong mali. So, hindi talaga yan ibibigay ng Panginoon. Next. Ayan. Ngayon, pag-aaralan natin, ano bang klaseng tao si Abraham? Actually, dito sa Genesis chapter 22, familiar na kayo. Ang kwento nito ay about kay Abraham na sinacrifice sino? Sino? Si Isaac. Kala ko may magsasabi ng iso dyan eh. Merong test
ang Panginoon kay Abraham. At yun ay isacrifice yung kanyang anak na si Isaac. So sa verse 8, sa verse 7, tinanong ni Isaac, Tay, nandito na yung mga kailangan natin pero wala tayong ihahain na lamb or wala tayong ihahain na tupa. Kasi ang utos ng Panginoon, sino ang ihahain? Si Isaac. Pero ang sabi ni Abraham sa verse 8, God will provide himself a lamb. So doon parang sinabi lang yun ni Abraham kay Isaac. Pero sa totoo, prayer yun eh. God himself provide a lamb. Prayer yun, panalangin yun. Na umaasa si Abraham na merong papalit doon para sa anak niya. Kasi ang utos, ihain mo si Isaac. Ngayon, sa prayer na yon, alam natin yung naging kwento. Nung sasaksakin na si Isaac, ang nangyari, merong isang tupa na naipit. Tama? Merong isang tupa na naipit, tapos yun yung ipinalit kay Isaac. Pero bago yun, may mga ginawa si Abraham bago naging answered prayer. Ano yung mga ginawa ni Abraham para sagutin yung panalangin niya? Na merong ipo-provide na lamb. Number 1, Abraham has undelayed response. Ibig sabihin ng undelayed response, pag tinawag ng Panginoon, sagot agad. Hindi na Jonah. Alam mo yung kwento ni Jonah? Tinawag ng Panginoon sa Nineveh, pumunta sa Tarshish. Tarshish ba yun? Basta yun. Parang Tarshish. Pero yun. Sabi ng Panginoon, kumanan, kumaliwa. Ayun yung sabi ng Panginoon kay Jonah, pero hindi siya sumunod. So, ganon. Kapag tinatawag tayo, dapat meron tayong undelayed response. So, nagtataka tayo, bakit kaya minsan hindi sinasagot kaagad ng Panginoon? Kasi mismo tayo, hindi tayo sumasagot kaagad sa Kanya. Diba, ang sakit naman kung palaging ang Panginoon lang yung sumasagot sa mga tawag natin, pero hindi tayo sumasagot sa tawag niya. Tama? Nakaka-relate ba kayo mga young people dyan? Nang tinatawagan, di ba? Sagot, hindi sumasagot. Tapos pag siya yung tumatawag, sinasagot mo agad. Di ba? Unfair. Ganun din para sa Panginoon. Kapag tinawag ka ng Panginoon, dapat matuto tayong sumagot. Sabi dito sa Genesis chapter 22 verse 1, babasahin ko na lang. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Ganito yun. Tinempt ng Panginoon si Abraham. Pero huwag kayong mami-misunderstand. Yung tempt dito, testing yon. Kasi may ibang meaning yung tempt sa Bible kapag galing kay Satan. 'Di ba? Merong tempting ni Satan at meron ding tempting ng Panginoon. Pag tinempt kayo ng Panginoon, ibig sabihin nun, tinetest kayo ng Panginoon. Anong yung tinetest? Yung faith. Yung pananampalataya mo sa Kanya. Ngayon, sinubukan ng Panginoon ang pananampalataya ng Abraham na ito. Sinubukan niya. Ngayon, tumawag ang Panginoon, sabi, Abraham, at ang sagot ni Abraham, here I am. Pagkasabi nung Abraham, sumagot agad si Abraham ng, here I am. Doon makikita natin yung undelayed response. Pagkatawag, nandito po ako. Present, Lord. Kayo ba, pag tinatawag kayo, kaya nyo bang sabihin yung salitang, here I am? Parang tatlong words lang yun, pero ang hirap sabihin kaagad. Lalo na nang may commitment. Kasi madaling sabihin lang siya ng bibig. Pero mahirap siyang gawin. Na here, I am Lord, send me. Diba? Pag tinawag kayo ng Panginoon, kaya nyo bang sumagot agad? Kasi ang Panginoon, pag tinawag nyo, kaya niya kayong sagutin agad. Number 1, na attitude,
na meron si Abraham, undelayed response. Bakit? Bakit sinagot na magkaroon ng lamp? Merong undelayed response na ginawa si Abraham. Kaya sana tayong mga mananampalataya, kapag tinatawag tayo ng Panginoon, meron tayong undelayed response. Hindi pwedeng, Lord, next Sunday na ako magsisimba. Lord, next Sunday na ako magsa-Sunday school. Lord, next prayer meeting na ako pupunta. Yung mga ganon, undelayed response yun. Dinidelay natin yung pagsamba sa Panginoon. Dinidelay natin yung mga bagay na dapat hindi natin dinidelay. Mas inuuna natin yung mga bagay na makamundo kaysa sa mga makalangit. Yung para sa Panginoon, isinasantabi natin. Pero yung para sa iba, inuuna natin. Kaya minsan hindi nasasagot yung prayer kasi meron tayong undelayed response. Ay meron tayong delayed response. Lagi tayong nadidelay sa pagsagot sa Panginoon. Number 2 na attitude na meron si Abraham kung bakit sinagot ang kanyang panalangin na God will provide Himself a lamb. Meron siyang unquestioning obedience. Pag sinabing unquestioning obedience, sumunod ng walang pagtatanong. Unquestioning Hindi na siya nagtanong, sumunod na lang siya agad. Nung tinawag siya, sumunod siya, yun na yun. Bakit nakita dito yung unquestioning obedience? Sige nga, kung ikaw, kunwari, tatay ka, tapos sinutusan ka ng pastor mo, ihahain mo yung anak mo. No, walang sinabing dahilan ng Panginoon kung bakit ihahain si Isaac during that time. Pero hindi niya tinanong. Sumunod na lang siya. Ang tawag doon, unquestioning obedience. Kung ako yung nasa posisyon ni Abraham, tatanungin ko yun. Bakit yung anak ko? Meron naman kaming matabang tupa dito. Meron naman kaming mga pwedeng ibigay sa inyo, Panginoon. Bakit yung anak ko pa? Di ba? Bakit yung anak ko pa? Ay, ang dami-dami naming mga alaga dito. Mayaman kami. Mayaman si Abraham. Totoo yan, pag binasa niyo yung Bible. Kasi yan, hindi kayo nagbabasa ng Bible. Hindi nyo alam. Ano? Hindi kayo nagbabasa ng Bible. Yan, meron siyang unquestioning obedience. Saan makikita yon? Verse 3 ng Genesis 22, And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. So, tinawag ng Panginoon. Di ko alam kung paano ang pagtawag kasi may iba't ibang pagtawag. Minsan sa panaginip, ganyan. Pero kinabukasan, bumangon si Abraham, tinahak ang bundok ng, saan inihain si Isaac? Bundok ng Moriah. Sa bundok ng Moriah. Doon inihain si Isaac. Walang pagtatanong yon. Unquestioning obedience. Pag sinabing unquestioning obedience, sumasagot ka or sumusunod ka kahit hindi mo alam yung dahilan. May mga ganong pagtawag na walang dahilan. Pero tayong mga simpleng Kristiyano, pero sa mata ng Panginoon ay hindi simple. Tayong mga simpleng tao, kapag inuutusan tayo, anong unang response natin? Okay, i-level natin sa mga edad niyo. Anong unang response natin? Wait lang, reklamo. Bakit kasi ako? Andyan naman si Nini. Andyan naman yung kapatid ko. Bakit ako lagi? Si ate na lang, si kuya na lang. Nandyan naman yung iba. Diba? Nagrereklamo tayo, nagtatanong tayo. Tapos kapag binigyan tayo ng task, eto, gawin mo yan. Di natin alam kung bakit natin gagawin yun. Tapos umalis na yung teacher, di ba? Minsan, gawin nyo to. Di naman nagturo. Di ba? May ganun mga teacher. Gawin nyo to. Di naman nagturo. Paano natin masasagutan? Paano natin gagawin yun?
magbibigay tayo ng mga pagtatanong. Pero itong si Abraham, hindi niya tinanong ang Panginoon. Sumunod na lang siya. At tayo, minsan, tinatanong natin ng Panginoon, Lord, sabi mo, sundin kita, bakit parang mapapahamak na ako sa ginagawa ko? Bakit parang hindi naman nasasagot yung mga prayers ko? Bakit parang hindi mo naman dinidinig yung mga panalangin na meron ako? Diba? Sinusunod kita. Pero bakit parang mas binibless mo pa yung iba kaysa sa akin? Sinusunod kita pero bakit parang nandito pa rin ako? Doon pa lang meron ng questioning obedience. Tama? Nag-o-obey ka pero kine-question mo na yung kakayahan ng Panginoon. Sabi sa Bible, walang imposible sa Panginoon. Tama? Walang imposible sa Panginoon. Bakit tayo nagdududa sa kakayahan ng Panginoon? Oo, sumusunod ka, pero along the way, yung pagsunod mo, meron ng doubt. Nagdududa ka na sa kakayahan ng Panginoon kasi parang walang resulta. Parang hindi ka naman pinagpapala. Parang pinagpapalo ka lalo. Diba? Parang palo lang yung nakukuha mo, hindi pagpapala. Diba? Kaya nagkakaroon ng pagdududa. Pero itong si Abraham, unquestioning obedience. Walang doubt. Naniniwala ka na walang imposible sa Panginoon. Sabi sa Bible. Life verse mo pa yun. Ano yun? Life verse mo? For with man, it is impossible. But for God, it is not impossible. Something like that. Yun yung paniniwala mo, tapos along the way, nagdududa ka na. Kasi meron ka ng questioning obedience. Malakas pala yung pananampalataya mo, bakit nagdududa ka sa kakayahan ng Panginoon? Nasasagutin niya yung panalangin na meron ka. Sumunod ka lang sa Kanya, sasagutin na yan. Pero bakit nagdududa ka? Kung totoong malakas yung pananampalataya mo. Kung matibay na yung pananampalatayang meron ka. Bakit meron kang pagdududa? Pagdudahan mo yung duda mo, nakakaduda na. Pag ganon. Tama? One line, right? Pagdudahan mo na yung duda mo, nakakaduda na yan. Bakit? Kasi sabi sa Bible, walang imposible sa Panginoon. Mas malaki man yung problema mo ngayon, mas malaki ang Panginoon. Nangihina ka man ngayon, pero sabi ng Panginoon, kapag nandun tayo sa pinaka-lowest moment of our life, kung saan hinang-hina na tayo, doon niya napapakita yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kalakasan. Sabi nga ni Paul, for I am weak, I am strong. Kaya mas mabubutihin ko pang maging mahina ako. Kasi dahil doon, napapakita yung kalakasan ng Panginoon. Hindi ko pagdududahan. Unquestioning obedience. Number 1, undelayed response. Number 2, unquestioning obedience. Number 3, unwavering faith. Pag sinabing unwavering faith, ano yung unwavering faith? Pananampalatayang hindi natitinag. Yun na yun, yung hindi ka magdududa, yun. Pananampalatayang hindi matitinag. Unwavering faith. Meron si Abraham. Saan niya pinakita yun? Verse 5 ng Genesis 22. Sa Genesis 22 lang tayo mag-ano. Pansin niyo, hindi ako nagbubuklat ng ibang ano. Kasi alam kong mababawagal pa kayo magbuklat. Hindi. Ano lang kasi to, mabilisan na outline. Kaya hindi na ako nakakuha ng mga reference. So, yun. Genesis chapter 22 verse 5, sabi dito, and Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Yun yung sabi ni Abraham. So kung titignan niyo yung flow ng story, tinawag si Abraham. Ang sabi, ihain mo si Isaac. Sumunod si Abraham. Ngayon, nung nasa paanan na sila ng bundok, ang sabi niya dun sa mga kasama niya, dito lang kayo. Aakyat kami ng bundok,
Magwo-worship kami sa Panginoon, bababa kami. Nakita niyo yon? Unwavering faith. Nakita niyo yung unwavering faith doon? Sabi, magwo-worship kami sa Panginoon at bababa din kami na magkasama. Bakit dalawa silang bababa? Kapag inihain mo yung isang hayop, papatayin mo yun. Tama? Sino ba yung ihain during that time? Si Isaac. Ibig sabihin, kailangan patayin ni Abraham si Isaac. Pero ang sabi, babalik kami. Bakit? Baka kasi dadalin yung dadalin yung bangkay, kaya kami pa rin. Diba? May mga nag-aano sa akin ng ganun. May mga nagre-reason ng ganun. Babalik sila kasi bangkay na si Isaac. Mali. Ang sabi, burnt offering. Pag sinabing burnt offering, cremation yun. Ike-cremate si Isaac doon. So wala nang babalik na tao. So pero ang pananampalataya ni Abraham, babalik kami. At nung tinanong naman ni Isaac si Abraham, nasan yung lamb? Ang sabi ni Abraham, God will provide himself a lamb. Tama? Tama? Tama. Amen. So, yung pananampalataya ni Abraham, hindi natinag. Nasa paanan man sila ng bundok or nasa kalagitnaan pa man sila ng bundok, alam ni Abraham na babalik sila ng magkasama. Yun yung faith na meron si Abraham. Ang tanong, may ganong bang faith tayo? May ganon ba tayong pananampalataya? Or katulad lang tayo ni Peter? Nasa una lang magaling. Simba-simba dito. First week, second week, third week. Wow, present. Fourth week, fifth week, sixth week, third month. Wow. Amazing. Tatanong, asa na yun? Parang nakaraang linggo lang, kasama ko pa yun. Wala na, nag-backslide na pala, Jomona na pala. Bakit? Kasi, hindi nasagot yung prayer, or parang hindi nararamdaman yung blessings ng Panginoon. Kaya nagdududa, nangangamba. Ang nangyayari, meron ng unbelief. Ito ang tatandaan yung mga young people at ang mga nasa online. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi laging masayang tunay. Amen. Meron talagang struggles. Merong mga testing. Merong mga temptations. Ang kailangan mo lang gawin, sumunod ng sumunod. Huwag ka nang sisegue. Dire-diretso lang. Looking unto Jesus. Kay Jesus ka na lang tumingin. Kasi itong kasama ko, nag-backslide na din, kaya backslide na din ako. Huwag mo nang tignan yung kasama mo. Tignan mo ang Panginoon. Bakit kasi si ganito? Pinagpapala ng lubos. Ganyan. Tapos ako nandito. Yung prayer ko hindi pa rin sinasagot. Pero yung prayer niya sunod-sunod na sinasagot. Ang mali doon, kino-compare mo yung sarili mo. Di ba mas maganda yun kapag nakikita mong yung kapitbahay mo binibless ng Panginoon? Ibig sabihin nun, ikaw na yung kasunod. Bakit? Kapitbahay mo na yun eh. O maniwala kang ikaw na yung kasunod na pagpapalain. Ganun dapat yung thinking. Dapat laging positive, hindi negative. Kasi kapag negative, magda-doubt ka talaga sa kakayahan ng Panginoon. Kaya dapat laging positive. Kung yung mga iniisip mong negative ngayon, turn mo yan ng positive. Tignan mo, maraming mga realization kang magaganap sa buhay. Patatagin mo lang yung pananampalataya mo at sasagutin ka ng Panginoon. May dahilan kung bakit hindi pa yan sinasagot. Alam kong na-preach na yan dito kapag mga prayer meeting, di ba? Merong tatlong answer ang Panginoon, di ba? Yes, no, and not now.
Hindi pa ngayon. Bakit hindi pa ngayon? Kasi hindi ka pa handa. Bakit hindi pa ngayon? Kasi may mas malaking plano pa ako para sa'yo. Bakit hindi pa ngayon? Kasi mali pa yung puso mo. Ayusin mo muna yung puso mo. Anong sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng yan, makukuha mo kung uunahin mo ang Panginoon. Amen? Sana maging katulad tayo ni Abraham, na merong undelayed response, merong unquestioning obedience, merong unwavering faith. And sabi, God will provide. Ipo-provide ng Panginoon yan. Katulad ng pag-provide ng lamp, kay Abraham. Pero actually, ang spiritual message dyan, pag binasa niyo yung John 1:29, nandun yung sagot ng Panginoon. If I'm not mistaken, John 1:29 yun. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans. 1:29. Sabi sa Genesis 22 verse 8. Sabi sa Genesis 22 verse 8, God will provide Himself a lamb. Sabi sa John 1:29, the next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Hindi lang pala simpleng prayer na may naipit doon. Ang sagot pala doon, hinihintay ni Abraham yung pagdating ng Panginoon na magpo-provide siya ng lamb. Yun yung greatest provision na ibinigay ng Panginoon para sa atin na kailangan nating tanggapin. He is the great provider and He gave the great provision, which is Jesus Christ. Di ba ang amazing? Alam niyo nung dinevotion ko to, tuwang-tuwa ako kasi minat ko pa siya eh. Genesis 22 verse 8. 22 plus 8. Ang bagal. 22 plus 8. 30. Tapos yung sagot ng Panginoon nasa John 1:29. 1 plus 29. Di ba? Ang amazing. Wala lang. Trivia lang. Nakuha ko. Ang galing lang ng Panginoon. Ang sagot dun sa lamp, si Jesus Christ. And yung mga sagot sa prayers mo, si Jesus Christ. Meron ka lang dapat undelayed response, unquestioning obedience, and unwavering faith. Let's pray. So sa mga Panginoon sa lahat, maraming salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. At inyo po akong ginamit po, Panginoon, upang magbigay po ng inyo pong salita po, Panginoon. Panginoon, nawa po ang mga tenga po ng mga nakikinig po ngayon ay nagbukas po, Panginoon, maging ang mga puso po nila po, Panginoon. Sa panalangin po, Panginoon, hindi niyo po ito basta-basta binibigay. Tinitignan mo ang bawat puso ng bawat inyong anak po, Panginoon. Na kailangan, bago nila makuha ang gusto nila, meron silang unquestioning obedience, undelayed response, and lastly, unwavering faith. Panginoon, nawa po ay ang tatlo pong ito, katulad ni Abraham, ay may apply po namin sa buhay po namin, Panginoon, bilang isang Kristiyano. Na hindi namin dinidelay ang pagsagot sa bawat pagtawag ninyo po, Panginoon. Na hindi namin kine-question ang inyong kakayahan para kami ay sumunod. Na hindi natitinag yung aming pananampalataya. Dahil alam po namin na ikaw ang tunay at makapangyarihang Panginoon. Nawa po ay ang mga puso po ng bawat isa po dito ay nabuksan po, Panginoon. At nalaman po sa gabi pong ito, Panginoon, na ang greatest provision na ibinigay niyo ay ang Panginoong Jesus. Wala nang iba, kundi siya, Panginoon.
Muli, nagpapasalamat po kami. Kayo lamang po ang maitaas sa gabi pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. When the music fades, all is stripped away, and they simply come, longing just to bring something that's a first that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, shoot away things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Lord Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. So I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, shoot away things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. Thank you, Lord. It's all about you. The things I've made it, and it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. Ayun, amen and amen. Thank you, no, Dr. Sir X, sa salita ng Diyos na iyong ibinahagi sa amin ngayong gabi. And thank you, Ate Kiye, sa awiting iyong inalay para sa ating Panginoon. Ang ganda ng word ngayon, no? Yung reminder sa atin na we need to fully trust Him talaga. We need to know Him deeper for us to trust Him more. Ayun, ngayon po dadako na po tayo sa ay nga pala, bago tayo dumako sa ating testimony ay dahil prayer meeting natin ngayon, no, kung meron po kayong gustong ipag-pray, no, pwede niyo po yung i-message sa officers ng Zion or sa members or sa aming mga Jesus workers at sabay-sabay natin yung ipapray mamaya, no, yung maglilid ng prayer natin mamaya. Kayo, meron kayong prayer request, wag kayong mahihiya. I-message nyo na yan, no. Teacher, whenever you're ready, the mic is yours po.
Ayan, magandang gabi. Grabe yung preach ngayon. Tamang-tama ako. Grabe, alam nyo yun, yung minsan talaga kasi 'di ba sa buhay natin, minsan hindi tayo tawag dito, minsan di natin naririnig yung tawag ng Panginoon kasi nabibisi tayo sa tawag doon sa mga ginagawa natin. Tapos minsan tawag dito, pagka narinig nga natin, question natin, Lord, bakit naman po ganito yung ba't naman po ganito yung hinihiling nyo para sa akin? Hinihiling nyo sa akin, Panginoon, di ba? Mga ganun ba? And, etong kasi, antag dito, kanina ko pa din to iniisip na testimony ko. It's about talaga sa prayer. It's not an answered prayer, pero ilang beses na rin sinabi sa akin ng Panginoon na, you should wait, anak, kasi I'm preparing something for you. And I know, alam niyo yung sabi nga ni Sir X kanina. God is preparing, that's why kumbaga, God is preparing you na yung puso mo is maging handa dun sa pinipray mo. Kaya merong word na wait. 'Di ba? Ang lang naman dun is yes, no, and wait. And sometimes tulad nga ng sabi ni Sir X kanina, minsan nasa atin din. Kasi 'di ba syempre kahit man bigay lang ng bigay ang ating Panginoon, tapos ending hindi naman tayo nagre-respond sa tawag niya. Lagi pang pagka nag-response ka nga, kine-question mo kung ano yung request niya. And knowing, yes, in this case din talaga. Kaya nga sabi, 'di ba, wala talagang accident na maano mo yung mga nangyayari sa buhay mo, wala talagang minsan ripple effect, like water effect na kapag alam niyo yung ripple yata tawag dun. Yung kapag sometimes kaya hindi rin na yung mga prayers natin kasi minsan nagiging matigas ang ulo natin sa Panginoon. Kasi may mga pagkakataon na sinabi ng Panginoon na ito na nga yung gawin mo para matupad yung hinihiling mo. Pero dun ka pa rin sa kaliwa, Jumojona ka pa rin. Ang cute lang Jumojona. Para totoo yan. Kasi minsan, hindi tayo nag-obey tapos gusto natin i-obey tayo ng Panginoon. And God is not a genie, guys. God is not a genie talaga. And yun nga, sabi ko nga kanina, 'di ba? May meron akong hinihiling sa Panginoon na until now hindi ko pa rin siya nakukuha. Pero along that process, pinaparealize sa akin ng Panginoon na anak, marami kang nagiging alam mo yung parang may mga panahon na naliligaw ka dun sa tamang daan. Yung halimbawa, nasa gitna kang daan tapos bigla kang gigilid, bigla kang kakaliwa, and lagi kang iaalay ng Panginoon. Sometimes yung delays natin na din talaga sa actions natin. Tulad nun, kasi ako ay may hinihiling na isang malaking lang talaga, malaking prayer talaga siya. And sabi sa akin ni Lord, anak, di ba sabi ko na sa'yo noon, do the process, gawin mo yung proseso or anihin mo yung mga bagay na meron ka. Hindi ko ibibigay sa'yo yan ng basta-basta, lalo na't hindi mo rin naman kakayanin ng biglaan. Kaya talaga ilang beses ko iniyakan yun. Sabi ko, Lord, bakit hindi pa rin napibigay sa akin? Bakit sa iba na ibibigay? Bakit sa akin hindi? And then di ba sabi nga ni Sir X kanina, bakit mo titingnan yung negativity na ibinigay ng Panginoon sa kapitbahay mo? Bakit hindi mo isipin na ikaw na yung next kasi nasa kapitbahay mo na? You are in the next door, kumbaga, 'di ba? We have to wait talaga for all our prayers, and also be attentive din sa pagtawag ng Panginoon, and do not question kung ano man yung kasi minsan syempre pagka nahihirapan na tayo dun sa prayer, na sabihin natin na nahihirapan na tayo kasi parang walang sagot, kung nang-question na tayo, do not do that, kasi God will always know what is in our heart, and we all know din na kung alam ng Panginoon kung ano yung nasa natin, yung nasa
ikabubuti natin. Ayun lamang po, maraming salamat po sa inyong Ayan, thank you, Teacher Maisy, no, sa iyong testimony. Grabe, happy niya, no, Teacher Maisy. Pinagpala talaga siya sa salita ng Diyos sa gabing ito. Ngayon po, kung meron pa po kayong mga prayer request, no, huwag kayong mahihiya ba? Kasi kunti lang yung atong mga prayer request natin ngayon. Pagsabay-sabayin na natin yan mamaya. Habang wala pa yung mag-lead ng ating prayer request, no, ay mag-share din muna, no. Sabi nga, di ba, undelayed response yung ginawa ni Abraham, kaya yung sagot agad ni Jesus sa kanya is undelayed din. Pero alam niyo yung topic ngayon is tinamaan din talaga ako. Kagabi pa is meron nang nireveal sa akin na ipipreach dapat, no. Tapos yung naging response ko, sinulat ko na siya sa messenger yung dapat na mga verse na kailangan ano ba term nun, yung supporting verse. Pero ang ginawa ko nung umaga, hindi ko binasa yung verse, hindi ko inaral. Ang ginawa ko, nag-Facebook lang, ganyan. Tapos, nag-pray ako kanina na, bakit hindi ko agad siya makuha? Kasi nga, yung response ko is delayed. So, yung makuha ko ding idea is delayed din. Hindi pa siya, kulang pa ako sa idea. So, hindi ko nagawa i-preach siya kasi delayed yung response ko. Tapos, hindi ako nag-obey agad. Unquestioning obedience yung ginawa ni Abraham dun. Pero yung ginawa ko is questioning obedience. Sinabi ko pa sa prayer ko kanina, ako ba talaga? Kaya ko ba talaga? So, doon pa lang agad, nakita na agad, nag-question na ako, bakit sa akin ni-reveal to? Doon pa lang is kamalian na agad yung ginagawa ko, na-delayed ko na siya. Yung title pa naman yung ipapreach ko sana is, stop delaying, start obeying. Pero mismo ako, nag-delay sa, yung message na ni-reveal sa akin, dinelay ko agad, hindi ko inaral. Imbis na aralin, parang gusto ko maging genie agad ba? Pag sinabi kong, pag pinray ko na, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, kahit hindi ako mag-study, malaman ko na agad, parang ma-reveal agad siya sa utak ko. Di pwede yung ganun. Kailangan aralin mo, anak. Oo. Sabi nga ni Sir X, di ba? Kailangan aralin mo muna. Di pwedeng rektahan agad. Kailangan itest ka muna. Kailangan makita dun yung efforts mo kasi di ba, faith without action is dead. So yun madami akong realization ngayon na kailangan talaga is mag-study ka more to preach boldly, no. Hindi siya rektahang agad na ganyan. So what we need to do is to make an effort talaga. Ayun lamang, mukhang wala pa ang ating mag-lead ng prayer request. Kaya ayun, kung meron pa kayong mga prayer request, no, i-message nyo ng ating officers and members. And sa aming mga Jesus workers, wag po tayong mahihiya, no. Mamaya isabay-sabay po natin yung ipag-pray po. Brother Jean, pa-play ng ating background music. Assistant. Aking assistant dyan, pa-play ng ating... Ayun, andito ng ating kapatid. Praise God. Tinatawagan ko na si Ate Zia para mag-lead ng ating prayer request. Dito, Ate Zia. Ang salita ko, wala pala akong mic. Anyways, ayun, maraming salamat, Brother Sanpay. Ayun po, wala na po ba tayong prayer request, guys? And anyways po, kung hindi po umabot ang inyong prayer request ngayong gabi, you can still message us to, you can still message us para po sa inyong prayer request, kahit naman po hindi prayer meeting or hindi prayer night, ay ipapanalangin at ipapanalangin po natin yan. Yan po ang ating sandata sa mundong ito. So, let's begin with our prayer. So, hallelujah. We praise you, we glorify, we magnify your name on high, Ama. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon. Unang-una pa lang, Lord, sa preacher, sa pagbuo mo ng program, oh God, nagpapasalamat na kami doon, Panginoon, dahil you really work in miracles, Panginoon, in wonders, oh God.
na nag-provide ka. Pinakita mo, Lord, that you are the God of provision, Panginoon. And maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon, at sa mga taong dumudulog ngayon, Panginoon, at tinatawag ka, Panginoon. Father God, lumalapit kami ngayon, Panginoon, para sa mga panalangin ito, Panginoon. Unang-una po, Lord God, kay Sister Luna, Panginoon. I pray, Panginoon, dahil ang kapatid po namin ito, Panginoon, ay nabibigat na naukat at patuloy pa rin po ang kanyang pagdudugo, Panginoon. I pray, Panginoon, na kayo po yung mabigay sa kanya ng kagalingan, Panginoon, at kaginhawaan, Panginoon, sa kanyang nararamdaman, O God. And I pray, Lord, na gabayan mo siya, Panginoon, sa kanilang pagpapacheck up, Panginoon. Give them wisdom and knowledge, O God, on what are the things that to do, Panginoon. At kung sino man po ang doktor na hawak sa kanya, Panginoon, naway kayo po, Panginoon, yung mag-handle sa kanya, Panginoon. At huwag niyo po siyang hayaan na punta sa anumang maling kamay, Panginoon, ng mga doktor, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na kayo po mag-provide, Panginoon, ng hands, ng power of the hands, Panginoon. And I pray, Lord God, na gabayan mo siya, Panginoon, pati ang kanyang baby, oh God. And I pray po na maging okay lang siya, Panginoon. And I also pray, Panginoon, sa kapatid namin ito, Lord God, ng peace of mind, Panginoon. And we're praying, Panginoon, na mawala po, Panginoon, yung kanyang depression and anxiety, oh God. I know, Lord, that this mental sickness, Panginoon, is one of the heaviest, oh God, na pagdadaanan namin, Panginoon. But we believe in you, in your power, in your healingness, Panginoon, that we will overcome this sickness, Panginoon. I pray, Panginoon, na bigyan mo si Ate Luna, Panginoon, ng peace of mind, oh God, over these problems that she has, Panginoon. Lord, maging a walking miracle ka sa buhay nila, Panginoon. I also pray, Panginoon, para sa kanilang financial breakthrough and provisions. Oh God, provide for their family, Panginoon. And kayo po, Panginoon, yung tumulong sa kanila, Lord God, on how to use their financial wisely, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, yung magturo sa kanila on what are the things and anong gagawin, Lord, sa mga provisions, sa mga binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Lord God, na panghawakan ni Ate Luna yung buhay niya, Panginoon, and even yung financial niya, Panginoon. And Lord, protect and guide them everyday, Panginoon, sa bawat biyahe, sa bawat trabaho, sa bawat bagay po na gagawin niya, Panginoon. At kayo nawa, Panginoon, ang magpala, Panginoon, sa buhay niya, O God. We're also praying, Panginoon, sa kapatid namin, Panginoon, si Sister Kaz, O God. I pray, Panginoon, na yung sa kanyang pinsa, Panginoon, na nag-aagaw buhay, O God, dahil sa sakit sa puso, Lord, nananalangin kami, Panginoon, nang ikaw, Lord God, yung maging lifeline ng taong ito, Panginoon. Hindi man po namin siya kilala, O God, naniniwala kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon, na magiging lifeline ka ng taong ito. Ikaw po, Panginoon, yung mag-provide, Panginoon, at magdudugtong sa buhay ng taong ito. And if your will, Panginoon, ay kuhain na siya, Panginoon, we're still praying, Panginoon, na mapunta siya, Lord God, sa lugar na nais mo, Panginoon. We're also praying, Panginoon, na kung ano yung will mo, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon, ay ikaw po yung kumilos, ikaw po yung, at naway yung will niyo po yung mapangyari, Panginoon, sa buhay niya, Panginoon. And also pray, Panginoon, sa kanilang auntie, oh God, na magkaroon po, lagi po siyang safe, oh God, dahil lagi po siyang nahihimatay, Lord God, sa high blood, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na ilayo mo rin siya, Panginoon, sa reason kung bakit lagi naka-high blood yung kanyang auntie, oh God. Lord, I pray, Panginoon, sa kanyang sister, oh God, na mag-isip, magkaroon siya ng wisdom and knowledge, Panginoon. Ang pagiging pasaway, Panginoon, ay nakakaperwisyo sa kanyang mga pangalawang magulang at mga magulang, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, sa puso ng kanyang kapatid, Panginoon, na makita niya yung kaliwanagan, makita niya yung importansya, Panginoon, na kung bakit kailangan maging maayos, kung bakit kailangan hindi maging perwisyo sa bawat isa, Panginoon. I pray, Lord, na ingatan mo po ang auntie niya, Panginoon, at makita rin ng auntie niya yung kapayapaan, O God. At kumilos ka, Lord, sa buhay ng mga taong ito, Panginoon, na wag sila yung maging reason ng bawat isa para mawala ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, guide them, provide them wisdom and knowledge, O God, sa bawat actions, sa bawat
decisions, Panginoon. I pray, Panginoon, sa puso nila, Panginoon, na naway ikaw yung makita, ikaw yung mamuhay, Panginoon, at yung will mo, yung mangyari sa buhay nila, Panginoon. Lord, I also pray, Panginoon, sa lahat ng nangangailangan, Panginoon, ng tulong at may mga problema, Lord, whether it's financial, Panginoon, it's physical, it's mental, Panginoon. We're praying, oh God, for provision, Panginoon, with healingness, Panginoon. We're praying, Panginoon, na ikaw po, Lord God, yung mag-provide sa amin, Panginoon, ng wisdom, ng knowledge, Panginoon, and the power, oh God, to sustain, Panginoon. Lord, provide us, Lord God, guide us in every situation that we have, Panginoon. Especially, Lord, sa mga nangangailangan, Lord God, mentally ng tulong, Panginoon. Kayo po, nawa yung tumulong, Panginoon, na malampasan nila, oh God, yung paghihirap, and with your guidance, with your wisdom, Panginoon, at kayo po nawa, Panginoon, yung mamuhay, O God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nangangailangan, O God. I'm also praying, Panginoon, sa kapatid na namin si Sister Kali, O God. I pray, Panginoon, sa health ng kanyang mother, O God, dahil sila po ay nasa hospital ngayon, Panginoon. Her health, Panginoon, is crucial and critical, Panginoon. And they are also experiencing financial problem, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, provision sa pamilyang ito, Panginoon, na kung ano man po sa pinagdadaanan nila ngayon sa loob ng ospital, Panginoon, sa health ng magulang niya, O God, at sa financial problem nila, Panginoon. Lord, I pray for financial breakthrough, Panginoon, sa pamilyang ito, Panginoon. And Lord, healingness upon healingness, Panginoon, wisdom upon wisdom, knowledge upon knowledge, O God, and may your will be done into their life, Panginoon. And Lord, open their hearts and minds, Lord God, kung bakit nila pinagdadaanan yung mga bagay na ito, Panginoon, at kung ano yung gusto mong ituro sa kanila, Panginoon, sa sitwasyon na to, Lord God. Enlighten their hearts, their minds, Panginoon. Do not let the enemy eat it, oh God. Ikaw po, Panginoon, yung magprotekta sa pamilyang ito, Panginoon. Natatagan nila yung loob nila through you, oh God. At malalagpasan nila ang bawat problema, Panginoon, na meron sila right now, oh God. Kasama ka. Also pray, Panginoon, sa daddy ni Sister Ina, oh God, na may TB, Lord God, sa buto, Panginoon. I pray, Panginoon, for strength and healingness, Panginoon, sa mga kapatid namin ito, Panginoon, na may mga sakit, O God. Lord, healingness upon healingness, Panginoon. Bigyan niyo po ng wisdom and knowledge, O God, yung mga doktor, Panginoon, na hawak sa kanila, Panginoon. Kayo po, Lord God, yung magbigay ng power, Panginoon, to heal these people, Panginoon. Lord, I pray na nagabayan mo din po, Panginoon, yung magulang ni Ate Ina, Panginoon, at bigyan mo sila, Lord God, ng kalakasan, Panginoon, sa bawat pinagdadaanan nila, O God, right now. Give them peace, Panginoon, and wisdom, O God. I'm also praying, Panginoon, for Sister Maisie, Panginoon, para sa kanyang spiritual growth, O God. Provide wisdom and knowledge, Panginoon, and awaken her spirit, O God, sa kung ano man po, Lord God, yung balak mo pa sa buhay niya, ano pa po yung will mo, Panginoon, ano pa yung mga plano mo, Panginoon, sa buhay ng kapatid namin ito, O God. I pray, Jesus, that you lead her, Panginoon, to spiritual growth. Lead her, Panginoon, on the truths, O God. Lead her, Panginoon, for wisdom, Panginoon. At ikaw po, Lord God, yung maging foundation niya sa araw-araw na trials, araw-araw na challenges na kinakaharap niya, Panginoon. So pray, Panginoon, for good health and financial stability ng kanyang pamilya, O God. Kayo po, nawa, Panginoon, yung magbigay sa kanila ng good health. At Lord, ma-realize nila yung mga healthy habits, O God, na ma-impose nila, Lord, sa puso't isipan nila, O God, na with this prayer and without their action, Panginoon, everything is dead, O God. Kaya, Panginoon, I pray, Lord God, na bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, na ma-practice nila, Lord God, yung mga healthy habits, Panginoon. And Lord, I also pray, O God, yung financial stability, Panginoon, provide for more into their business, Lord God. Provide, Panginoon, customers, O God. Provide things for them, O God. And also pray, Panginoon, sa mga taong napapagod, nahihirapan at nasasaktan, Panginoon. Lord, I pray that these people will realize, Panginoon, na you are the Lord to hold them. You are the Lord to heal them. And you are the Lord, their hope and peace, Panginoon.
I pray, Panginoon, na makita nila yung kapayapaan sa'yo, makita nila yung pag-asa sa'yo. And I also pray, Panginoon, for our kapatid, Lord God, Sister Ina, Panginoon, Lord, bigyan mo po ng kapahingahan ng kanyang kaluluwa, bigyan mo po ng kapahingahan ng kanyang isipan, Panginoon, ng kanyang katawan, Panginoon. I know that our sisters and brothers, Panginoon, ay dumadaan ngayon, Lord God, sa mabibigat na pinagdadaanan nila ngayon, Lord God, sa mabibigat na problema, Lord God. But I pray, Panginoon, na hindi ito yung maging hadlang, hindi ito, Lord God, yung magiging reason kung bakit sila titigil sa iyo. Bagkus ito yung magiging way para mag-alab ba yung puso ng bawat isa, Panginoon, sa bawat pinagdadaanan nila sa buhay, Panginoon. Kaila Pastor Winter, Panginoon, kaila Sir Itlog, kaila Brother JM, Panginoon. I pray for the leaders of Zion, Panginoon, na gabayan mo sila, Panginoon, naway magpatuloy sila despite of the trials, despite of the challenges that they have right now, Panginoon. Provide wisdom and knowledge for them, O God. At ganun po sa mga kapatid naming napapagod, O God, pagod sa trabaho, pagod pagod sa buhay, Panginoon, sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. Lord, I pray, Lord God, ng kapahingahan, Panginoon, na matatagpuan sa iyo, Panginoon. And Lord, we're also praying for our sister Patty, Panginoon, for her spiritual growth and for her family to have good health and safetyness. Lord, provide for wisdom, knowledge, Panginoon, and guide Ate Patty, Panginoon, para sa ikauunlad, Panginoon, ng kanyang spiritual life, O God. Lord, turuan mo sila, Panginoon, kung paano makita at kung saan ka makikita, O God. At I pray, Lord, na sa bawat direksyon na ituturo mo ay sumunod sila. Sa bawat wisdom na ibibigay mo ay sundin nila at makita nila, Lord, kung ano yung importansya ng pagsunod, importansya ng spiritual growth, Panginoon. I pray, Lord, na kayo po yung magpaunlad sa mga kapatid namin ito, Panginoon. And I pray for her family, Panginoon, good health and safetyness, Lord God. Safetyness upon safetyness, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid niya at ng pamilya niya, Panginoon. I'm also praying, Panginoon, for our sister Kaya, O God. I pray for wisdom and spiritual growth then, O God, na hindi po siya mapalayo sa iyo, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na give her wisdom, knowledge, Panginoon, and conviction, O God, to be with you, to walk with you, Panginoon, dahil wag mo siya hayaan, Lord God, na mapalayo sa iyo, Panginoon. Palagi mo siyang bigyan ng courage to step up and faith, Panginoon, to lift her feet and step up with you, Panginoon. Lord, walang imposible at hindi imposible, Lord God, na mapalapit sa iyo, Panginoon. Give us the steps, Panginoon. Teach us on how to do it, O God. Impose it into our heart. Give us conviction and courage, Panginoon, na magpatuloy at lumakad sa iyo, Panginoon. Also pray, Panginoon, for good health, safety, at magkaroon ng personal relationship yung kanyang mga loved ones, Panginoon. Kaya din po ang prayer nila, Panginoon. Kayo po, nawa Panginoon, yung kumilos, O God, na makita ka ng mahal niya sa buhay, Panginoon. Makita ka at ma-impose ka sa puso nila at magkaroon sila ng relationship with you, Panginoon. Ingatan mo sila, gabayan mo sila, Panginoon. And pati po, Lord God, yung business ng kanyang pinsan, Lord, hold on to it, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, yung mag-handle, Panginoon, ng customers, ng benta nila, Panginoon, and naway ilayo mo, Panginoon, yung gawa ng kaaway sa kanilang buhay, Panginoon, at naway makita lamang ikaw, Panginoon. Sa pagunlad din po, Lord God, ng kanilang business, I pray, Panginoon, na ikaw yung pasalamatan, ikaw yung makita, ikaw din, Lord, yung maitaas. O God, maraming salamat po, Panginoon. At idinudulog ko din po ang panalangin po ng aming kapatid na Sister Kaye, O God, for financial provision, Panginoon, para sa operation ng kanyang ama, Panginoon. I pray, O God, for provide sa financial, Panginoon, sa daddy niya. Oh God, I know na nasa sitwasyon siya, Panginoon, na she really needs financial, Panginoon, but we believe in your miracle, we believe in your mightiness, we believe in your power, Panginoon, that in the name of Jesus, Panginoon, this financial problems that I have, Panginoon, Lord God, you will provide something into it, Panginoon. You will give a person to
to donate, you will give person, Panginoon, to provide financial for them, Panginoon. Alam ko, Lord God, hindi mo pababayaan ang kapatid namin ito, Panginoon. I'm also praying for hope and guidance, Lord God, na galing sa iyo, Panginoon, and to her family, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Lord God, ng pag-asa at gabayan niyo sila, Panginoon, na dito man po sila sa sitwasyon na to na kailangan operahan yung daddy niya, Panginoon. Bigyan mo sila ng pag-asa, Lord God, na sa iyo lamang makikita pag-asa, Panginoon, na sila'y magtatagumpay through you, oh God. I also pray, Panginoon, na gabayan mo yung pamilya nila, especially, Lord, sa pagtakbo sa kanilang isipan, Panginoon, na kayo po yung magpatatag, Panginoon, sa pamilya niya, Panginoon. And I pray, Panginoon, na i-open mo yung heart nila, oh God, at i-reveal mo sa kanila, Panginoon, yung will mo, Panginoon. I pray, oh God, na the protection and comfort for them, oh God, at i-guide mo, Panginoon, ang pamilya niya, Panginoon, with this battle that they have right now, Panginoon. Though lumadaan sila, Lord God, sa this kind of challenge, Lord, we believe in your reasons, we believe in your mightiness, we believe in your will, oh God. There is a certain reason why their family experienced in this way, Panginoon, and we believe, Panginoon, na may papakita ka, may i-reveal ka, may ituturo ka sa pamilyang ito, Panginoon, at ipapakita mo kung sino ka, Panginoon. Lord, I also pray, Panginoon, sa kanyang entrance exam, Panginoon, may you guide her, oh God, sa pagre-review, Panginoon, and provide wisdom and knowledge during the time, Panginoon, na mag-e-exam siya, Panginoon. Lord, healing and comfort, Panginoon, sa kanyang mental, oh God. I believe that itong kapatid namin ito, Panginoon, that she is really struggling, Lord God, in terms of what she have right now, Panginoon. Ang suppressing ng emotion, Lord, I pray, Panginoon, na ma-release niya ito, Panginoon, ma-release niya, Panginoon, dahil it's better to give it to you, oh God, kaysa ma-suppress niya to, Panginoon. I pray, Panginoon, na bigyan mo siya ng courage, na i-release yung mga bagay na ganito, Panginoon, yung emotions, yung thoughts, Panginoon. So, hindi siya masusuppress, Panginoon, hindi siya mahihirapan, at hindi siya darating sa punto na sasabog siya, Lord. I pray, Panginoon, sa kapatid namin na ito na nagsastruggle right now, Panginoon, bigyan mo siya, Lord, ng kaginhawaan. Bigyan mo siya, Lord, ng kapayapaan. And I believe, Lord, na nasa puso ka niya. Kailangan niya lang makita at isurrender ang lahat sa iyo. Though I know, I believe, Lord God, na nasa mahirap siyang sitwasyon, hindi maiiwasan yan, Panginoon, because parte ng buhay namin ng struggles and trials, but we do believe, Panginoon, there is a certain reason kung bakit namin pinagdadaanan mga sitwasyon na ito. Sa aming kapatid na ito, Panginoon, I pray, oh God, na kayo po yung mag-handle sa kanya. Hawakan mo siya, Panginoon. Don't let her hand go, Panginoon. And naway lumakad siya kasama ka, Panginoon, sa labang ito. I also pray sa kapatid naming si Matcha, oh God, sa kanyang defense at sa kanyang research, Panginoon, even sa presentation, Panginoon. Lord, provide for wisdom and knowledge and courage, Panginoon, and confidence sa kapatid naming ito, Panginoon, na malalagpasan niya yung research, yung practical research to nila, Panginoon, at I believe and I pray, Panginoon, na itong batang ito, Panginoon, ay makagraduate at mapagtatagumpayan niya kasama ng kanyang grupo, Panginoon, itong defense na meron sila right now, Panginoon. Lord, provide for wisdom na naway masagot nila, Panginoon, yung bawat tanong ng panel, oh God, at huwag silang kabahan at makita nila, Lord, yung kapangyarihan mo sa gawaing iyon, Panginoon. And Lord, I also pray sa kapatid naming si Zeke, oh God, spiritual growth, oh God, provide for wisdom and knowledge, Panginoon, sa kapatid naming ito, Panginoon. And I pray, Lord, sa habang nag-grow siya spiritually, Panginoon, kayo po yung mag-strengthen ng kanyang faith, Lord God, and healingness. Hindi ko man po alam kung anong sakit ng aming kapatid namin ito, Lord God, but I pray for healingness upon healingness, Panginoon, strength upon strength, provision upon provision, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kapayapaan and protection, Panginoon. Hindi lamang po siya, kundi ang kanyang pamilya, ang kanyang kaibigan, at si Amira, Panginoon. Lord, I pray for guidance through his life, Panginoon. Kayo po, nawa, Panginoon, yung magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon, sa bawat sitwasyon na kanyang pagdadaanan, sa bawat way, Panginoon, na patatatagin mo ang kanyang spiritual, Panginoon. I pray, Lord, na ikaw yung makita, ikaw yung maitas, ikaw yung maluwalhati, Panginoon, sa buhay ng kapatid namin ito, oh God. I also pray, Panginoon, sa
sa buhay ko right now, oh God. Especially, Lord, nadadaan ako, Panginoon, sa mahaba-habang applyan, Panginoon, sa DepEd. I do believe in your power, in your mightiness, Panginoon, na bibigyan mo po ko, Lord God, ng wisdom and knowledge, Panginoon, and confidence to demo the lesson that I have to do, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na yung will mo, yung mapangyari sa buhay namin, Panginoon, at wisdom mo, Lord God, yung ma-impose sa puso at isipan namin, Lord. I pray, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, ngayon, nagabayan mo sila, ingatan mo sila, touch their hearts and minds, Panginoon, into awakening their spirit, oh God. I pray, Lord God, sa spiritual growth ng bawat isa at sa mga unsaid prayer, Panginoon, ng bawat isa. I pray, Lord, na ikaw po yung mag-reveal sa kanila na kung anong dapat nilang gawin. Ikaw po yung magbigay sa kanila, Lord, ng direction, Panginoon, ng answers, Panginoon. At I pray, Lord, na makita kanila sa bawat sitwasyon, sa bawat direksyon, at sa bawat pinagdadaanan nila ngayon. That these trials, these challenges that we have right now, it's a part of our growth, oh God. And we thank you for that, Jesus. Because we know that you're working, we know that we are depending on you, and we know that we have God into our life, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, nagabayan mo ang bawat isa, Panginoon, sa kung magtatrabaho man sila, Lord God, you provide them strength, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa mga mag-aaral, oh God. Bigyan niyo sila ng kapahingahan, Panginoon, at talino, oh God. And I pray, Panginoon, sa pamilya ng bawat isa, kayo po, nawa, Panginoon, yung kumilos, mag-guide, Panginoon, sa kanila. And this all we ask on this prayer, Panginoon. Ikaw na po, isinusurrender ko na, Lord, ang lahat ng panalangin ito. Ikaw na po ang kumilos, ibinibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Ikaw lamang po ang aming dadakilain at sasambahin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat at ang walang hanggang pagsamba, Panginoon. Maraming salamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Amen and amen and amen. Patuloy mo na, Ate Zia. Ako na din closing prayer. Hindi. Eme lang, ako na. Thank you, Ate Zia, sa pag-lead ng ating mga prayer request. No? Ngayon, dadako na po tayo sa ating announcement. Meron pa kasi announcement kayo naman. Palapag nga nung announcement natin. Ayun na pala. Narito po ang aming mga gawain, no? Tuwing Monday, nagkakaroon po tayo ng gospel sharing. Dito po ay nakakarinig tayo ng magagandang balita na nagmumula sa salita ng Diyos. Start po siya 8 p.m. no? Dito po sa ating gospel sharing, kung hindi pa po namin kayo napuntahan or na-share ng Word of God yung family BR nyo or personal BR, pwede po kayong magpa-schedule sa amin. No? You can message the officers or ng Zion or sa akin para ma-schedule namin kayo for gospel sharing. Start po siya 8 p.m. na. Tuesday and Sunday po ay nagkakaroon tayo ng Awaken Night. Dito po ay malalim na usapan about Bible at tulad din ng ating mga ginagawa sa kanya-kanya nating churches, no, tuwing Sunday. Pero dito, no, nangyayari siya online and 8 p.m. po siya nagsisimula sa Family BR ng Zion. Sa Wednesday po ay nagkakaroon tayo ng Spiritual Series Night. Dito po ay nagkakaroon tayo ng one-on-one interaction with our preacher. Yung preacher natin dito ay si Sir Fish, no. Start po siya 7:50 p.m. sa Family BR ng Zion. Then Thursday po ay nagkakaroon tayo ng prayer meeting po. Mamaya po anan. Dito po sa prayer meeting ay tinuturuan tayo paano manalangin, kanino manalangin, at bakit need manalangin. At tulad ng ating ginawa ngayon, no, which is prayer meeting. Dito rin po ay tumatanggap tayo ng prayer request. Kaya kung meron man kayong gustong ipag-pray, pwede nyo po yung message sa officers ng Zion or members ng Zion o sa aming mga officers para sabay-sabay natin yung ipag-pray. Tulad ng ginawa ni Ate Zia. Siya yung nag-lead ng mga prayer request natin. Start po siya 8 p.m. sa Family BR ng Zion. Sa Friday po ay nagkakaroon tayo ng seal group. Dito po ay tinuturuan tayo paano mag-devotion and nakakarinig tayo ng mga testimony kung paano naging mabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Start po siya 7:40 p.m. sa Family BR ng Zion. Saturday and Sunday po ay nagkakaroon tayo ng Kids Venture po. Dito ay tinuturuan natin yung mga bata na 15 below. Kaya kung meron kayong mga anak-anakan dito sa WePlay
The 15 below, no? Wag po kayong mahihiyang idulog yan sa family ng Zion na habang maaga pa ay maturuan ni sila ng salita ng Diyos, no? Start po siya 3 p.m. sa family BR ng Zion. Nga pala, wala pa kaming alam ng exact date kung kailan kami babalik, no? Kasi wala pang binibigay na lesson si Pastor Yuri, which is our leader ng Zion. Then, sa Saturday po ay meron din tayong spiritual series night. Dito po ay medyo maaga siya. Start po siya 5 p.m. sa Family BR ng Zion. And Saturday din, meron din tayong Bible study sa BR ni Sir Senpai. Kaya kung meron man kung free man kayo that time, no? Huwag po kayong mahiyang pumunta sa BR ko. 9 p.m. po siya nagsisimula. Sabay-sabay po tayong makinig ng kanyang salita at lumalim sa kanyang pagmamahal, no? Next po ay, ang Zion po ay merong magandang balita para sa ating lahat. Ang Zion ay, saan ba yun? Ito. Recruiting ng Jesus workers po. Kung magtatanong man kayo ano yung mga Jesus workers, ito po yung mga taong wala sa family ng Zion, no? Pero hindi siya naging hadlang para makaisa sa ating gawain. Sa pamamagitan ng pag-preside, pagkanta, pag-opening prayer, pag-scripture reading, pag-verse of the night, pag-word. Kaya kung meron man kayong ganong mga talento, no, na binigay ng ating Panginoon, huwag po kayong mahihiyang magpagamit sa ating Panginoon at magbigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. Kaya kung gusto nyo pong sumali sa ating Jesus workers, no, you can message Ate Zia, yung head ng ating Jesus workers, para ma-guide niya kayo kung ano yung mga gagawin. Ayun, yun pong nag-issue. Kaya ano pang hinihintay nyo, no? Join our team. Serve with purpose and passion. Build community and faith. Make a real impact. Grow spiritually. Ayun, sabay-sabay tayong lumalim sa kanyang salita at sa kanyang pagmamahal. Pero paalala lamang, no, ang lahat ng ating ginagawa ay hindi po para parangalan ang Family BR or BR o sino mang tao dito sa WePlay. Kaya natin ginagawa ang lahat ng ito, isa lamang, no, to make Jesus known po. Ayun lamang, magandang gabi mga kapatid. Ngayon, dadako na po tayo sa ating closing prayer. Brother Gene, whenever you're ready, the mic is yours po. Amen, amen, hallelujah. Dinig ako. Pasensya na ako maingay, nasa labas kasi ako. So yun na. Sinimulan natin to sa isang panalangin. Tatapusin natin to sa panalangin. Hallelujah, Panginoon. Pinagdakila ka namin, Panginoon. Hari ng mga hari, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa word na binahagi ni Sir Rex, Panginoon, na ginamit niyo siyang instrument, Panginoon, para mapakinggan namin, Panginoon, kung ano, Panginoon, yung nais mong iparinig sa amin, Panginoon. Lord, sa aming napakinggan, Panginoon, hindi lang ito namin, Panginoon, napakinggan, no? Bagkus aming ito, Panginoon, isa sa buhay, Panginoon, sa aming pang-araw-araw, Lord God. At Panginoon, alam ko, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay binigyan niyo, Panginoon, ng revelation, Lord God. At nag-reflect, Panginoon, yung word mo, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. At Panginoon, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagkukulang, Lord, sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa grasya mo, Lord, na hindi rin nagkukulang, Panginoon. At sa aming mga ibang kapatiran, Lord God, ingatan mo po sila, Panginoon. Balutan mo po sila, Panginoon, ng iyong pananagugo, Panginoon. At yun lamang, Panginoon. Siyo ka lamang, Panginoon, pinabalik lahat ng papurit pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. Ayun, amen and amen and amen. Ayun, maraming salamat, no, sa lahat ng nakaisa sa ating gawain at sa lahat ng mga nakinig po. Naway sa susunod nating gawain ay magsama-sama pa rin tayo, no. Sabay-sabay tayong lumalim sa kanyang salita at sa kanyang pagmamahal. Magandang gabi mga kapatid. God bless you with your family.